alam nyo mga kaibigan, yung pasabog ni Senator Amy, napakalaki niyan. Kaya kailangan may malaking malaglag para yun ang pag-usapan ng media. Ngayon, kaliwat kanan na pinag-uusapan ng media, etong si Bersamin. Kesyo sinibak. Okay? Kasi nga daw, etong parang ang dating, di ba yung si Adrian ang isa sa gumamit daw sa pangalan ni Marcos para humingi ng insertion. So parang ang sinasabi nila, walang kinalaman sa lahat na ito si Marcos na gamit lang ang kanyang pangalan. Yan ang script nila. Gago! At para magkaroon ng dating yung script nila, kailangan may masibak. So sinibak nila si Executive Secretary Bersamin na hindi po ito masasabi nating impossible. Bakit? Ginawa na nila yan eh. Every time may issue, lagi silang nag-aano ng malaking issue. Kaya nilang ilaglag kahit yung pinakakaibigan nila. Sino ho yun? Si E.S. Rodriguez, si Attorney Rodriguez. Yan ang talagang kasangga ni BBM nun. Pero, para mawala yung issue dun sa importation, naalala nyo nun? Yung issue ng importation na nabuking? Kesyo, sinisi nila si Attorney Rodriguez o si dating ES, di ba? Dating ES na si Attorney Rodriguez. Ngayon, para mawala naman yung issue at hindi mapunta kay Marcos ang turo nitong insertion na sobrang laki, itinuro ngayon itong si Executive Secretary Bersamin. Kaya nga ako, alam mo, this is my plea to, tatlo kasi yung nag-resign, si Bersamin, si Pangandaman, at saka yung isa pa. Kung ako sa inyo, mag-tell all na kayo. Kasi tangina, inalagaan nyo yung pangalan nyo eh. Reputasyon nyo yan mga kapatid. Reputasyon nyo yan. Binaboy ni Marcos. Bakit? Gusto lang makaligtas. Kaya kung ako sa inyo, sabihin nyo yung katotohanan. Nananawagan ako kay dating Secretary Pangandaman at saka itong si dating Executive Secretary Bersamin, mag-tell all kayo. Kasi kung hindi, dudurugin kayo eh. Dudurugin kayo hanggang wala na kayong pangalan na bit-bit na hanggang sa apu-apuhan ninyo, ikahihiya kayo. Gusto nyo yon? Gusto nyo yon? Wag! Bakit? Dihado kayo doon, Barad. Kung ako sa inyo, magsalita na kayo doon sa mga issue. Alam nyo yan eh. Imposibleng wala kayong alam. Alam nyo yan. Tell all. Let the people decide your fate, not Marcos. Ulitin ko. Pag nagsalita kayo, tao ngayon ang magbibigay ng kanilang opinion kung ano ba talaga kayong tao, anong klase kayong tao, kung ano yung reputasyon nyo. Huwag niyong hayaan na si Marcos o si Romualdez ang magdikta ng reputasyon nyo. Yan ang mangyayari pag tumahimik kayo. Durog ang reputasyon nyo. Gusto nyo ganyan hanggang kunin na kayo ni Lord? Hindi, di ba? Kasi lahat naman tayo mamamatay, kukunin tayo lahat ni Lord eh. Ang maiiwan lang, hindi yung kayamanan, hindi yung title, wala siya mawawala. Yung reputasyon, importante yan. Di ba? Kaya huwag niyong hayaan basagin ni Marcos yung reputasyon nyo. O pakinggan nun natin tong balitan to ha. Balikan po natin si News 5 anchor Cheryl Cosim kaugnay sa paglilinaw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign. Cheryl, ano pa mga sinabi ni Bersamin sa panayam mo sa kanya kanina? Ziggy, yun nga ang unang-unang nilinaw sa atin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. At ang kanyang sinabi ay may tumawag sa kanyang malapit na kaibigan para nga sabihin sa kanya na he had to go. At take note, ladies and gentlemen, binasa ko yung statement niya. That person, whoever that person is, hindi galing sa Office of the President. Tingnan nyo kung gaano kababoy ang ginawa ni Marcos dito. Even the decency of firing the person, hindi niya kayang gawin. Kasi, lagi ko sinasabi sa inyo noon pa eh, etong si Marcos, takot yan, mahinang nilalang yan pagdating sa confrontation. Sino nagsabi sa akin yan? Si Pangulong Duterte. Sinabi niya sa akin yan, takot yan sa confrontation. Hindi niya gagawin yan.
Takot yan, gagamit yan ng iba. Ang tanong, eto, kung hindi galing sa Office of the President, galing kaya sa Office of dating spokesperson? Ay, dating speaker pala. Sorry. Hindi kaya galing doon? Kasi ako may hinala ko. Ito, this is just a kutob, ika nga. Kutob ko galing kay speaker eh. I mean, dating speaker Romualdez. Feeling ko lang naman, this is not a fact, this is just an opinion. Feeling ko, ang nagsibak dito, o yung nagsabi talaga kay Marcos, insan, sibakin na natin ito si Bersamin para malaking issue. At iipitin tayo nito, unahan na natin. Kasi ngayon, tandaan ninyo parang chess ngayon. Alam niyo yung chess? Hindi yung dito. Iba yun. Bastos ninyo Chess! Yung ganon. Kasi yung ganyan, gayaan, yung laro. Parang chess yan, unahan yan. Diba? Unahan, makain, mamatay yung mga ganon. Tawag doon, yung mga rookie, yung mga kabayo, yung mga bishop. Diba? Unahan yan Unahan makakain. Pagka inunahan na nila ito, kasi tandaan ninyo, nabanggit. Di ba? Nabanggit ni Zaldico yung parang kamag-anak nito. So, kailangan na nilang unahan. Double purpose Unahan na nila, bago pa magsalita, dudurugin na nila yung imahe, reputasyon durug na, para pag nagsalita, isa lang ang sasabihin, kasi involved. Kasi sinibak. Ganun yan Pangalawa, sa uunahan, kaya nila gagawin yan, para malaki yung issue. Pag malaking issue, tignan nyo, wala na si Senator Amy. Tapos ang packaging pa nila kay Senator Amy, desperado daw. Oo, desperado si Amy Marcos. Desperado siyang maligtas yung kanyang kapatid. Desperado siyang maligtas mula sa droga yung kanyang kapatid. That's desperation, ladies and gentlemen. Totoo yan, desperate siya. Kahit din ako kung alam ko yung kapatid ko lulong, totoo naman, di ba? Kayo, kapatid ninyo lulong. Iba nga sa inyo, ano gagawin? Honestly, marami akong kakilala at nalaman na kwento na ganun ang ginawa nila nung panahon ng war on drugs ni PRRD. Inunahan nila yung kapatid nila. Not because wala silang pakialam dun sa kapatid nila. Inunahan nila, isinuko nila yung kapatid nila, inilantad nila para hindi mapatay o di kaya mamatay sa overdose. It doesn't mean sinisiraan yung kapatid nila. Ano yun, tangina, dinala mo yung kapatid mo. Etong kapatid ko, lulong Sasabihin sa'yo ngayon ng pulis, desperado ka naman. Ulul, hindi ganun yun. Kaya inunahan para mailigtas yung kapatid sa kapahamakan. Kapahamakan na maaaring matigok dahil sa yung mga drug lords noon, pinapatay na nila yung mga pusher. Pangalawa, para mailigtas sa overdose. Alam nyo ba yung istorya ng isang model? Naku po! Dami ko alam dyan, Brad. Mamaya pag-usapan natin yung model na yan. Ay! Sus! Patay tayo dyan. Banat ba? Yun yung mga words na narinig niya dito sa kanyang malapit na kaibigan. Tinanong pa natin siya kung ano pa yung mga ibang detalye ng napag-usapan nila. Hindi niya na ito ibinahagi sa atin. At hindi raw siya, ang sinasabi niya ay na parang nabunutan pa nga daw siya ng tinik. At ito daw ay prerogative ng presidente na palitan siya. At yun nga, hindi totoong nag-resign siya out of delicadeza. Magandang araw pakinggan pero hindi ito totoo. Ang tanging sulat na pinadala niya ay yung sumusunod siya sa prerogative ng Pangulo, walang resignation letter. Yan! Pakinggan natin ang pahayag ni Bersamin. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. Nako! Dating Bersamin, baka bigla may lumabas na sulat. Si Auntie Claire. Alam mo naman si Auntie Claire, ang tagapagligtas ni Marcos. Baka may labas, eto, may resignation letter. Alam mo naman yun. Ingat ka! Pero at least inunahan niya na. Wala akong resignation letter. So talagang sinibak siya. Fired. Ika nga. And again, wala man lang decency yung pagsibak sa kanya. Walang honor, ika nga. Bakit? Pinadaan sa iba? Anong katarantaduhan yun? Okay sana kung pinadaan sa... although siya na yung pinakamataas sa secretary.
Kaya nga executive secretary. Sana man lang kung pinadaan siguro sa asawa, halimbawa. Wala nang tataas sa kanya, hindi asawa eh. Diba? Sana kung ganun. Hindi eh. Hindi galing sa Office of the President. Pambihirang buhay eh. Oh. Message was very clear that I had to go. Ako naman hindi naman ako linta. Nako po, patay tayo dyan. Bakit? May kilala po ba kayong linta? Ako may kilala ako linta. Di, alam nyo, kahit pa paano, yung respect ko dito sa mama na to, umangat eh. Alam mo yun? Kahit pa paano, kasi at least, eto, hindi siya yung nanahimik. Di ba? Hindi siya yung nanahimik at ayaw, huwag na tayo maano dyan. Bahala na lang sila dyan. Kung ano gusto nilang gawin sa akin, kung ano gusto nilang palabasin. Hindi. Sinabi niya ang totoo. Sinabi niya ang totoo na sinibak siya at hindi yung presidente nagsibak sa kanya. Di ba? Oh, ganun. At least sinabi niya yun. At least, hindi siya parang linta. Alam ko, kilala nyo na yun. Kung sino yung linta na yun. Ayun ay tagapagtanggol. Hindi pala tagapagtanggol, sorry. Tagapagsinungaling ni Marcos. Alam mo, Jiggy, tinanong din natin si former ES Bersamin kung kailan sila huling nag-usap ng Pangulo or kung nakausap man lang niya ang Pangulo about this. Monday night ay nagkaroon daw sila ng face-to-face na pag-uusap. Around 30 minutes silang nag-usap pero again, hindi rin niya idinitali kung ano yung kanilang napag-usapan. Jiggy. Itong pinapakita natin na si dating Yusek Adrian Bersamin, na apo ni dating ES Bersamin, ano reaksyon na nakatatandang Bersamin dito sa pagkakadawit ng kanyang apo? Naitanong din natin nga yan, Jiggy, apo sa pamangkin ni dating ES Bersamin si Yusek Adrian Bersamin. Kahapon, sinabi ni Senator Lacson nga na ginamit umano ni Adrian ng pangalan ng Pangulo para magsulong ng budget insertions. Base yan sa sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senator Lacson sa isang tawag sa telepono. Ito, for context also, si Adrian ang sinasabi ni Zaldico na nakausap niya para kumpirma si PBBM ang nagpapasingit noong 100 billion pesos na budget. Pero sabi rin ni Bernardo, posibleng kasama ni dating DepEd Yusek Trigiv Olivar si Adrian nang tanggapin ang bilyon-bilyong pisong kickback mula sa budget insertions. Pero ang sabi ng dating Executive Secretary, hindi niya naiintindihan bakit nadadamay ang kanyang apo. Narito ang kanyang pahayag. Mahal na mahal ko si Adrian para kong sariling anak na. Napakabait na tao yan. Kaya yung pag-i-implicate sa kanya ng masama, hindi ko gusto yan. Hindi ko sinasang-ayunan yan. Jiggy, posible rin daw na konektado ang pagkakasangkot ni Yusek Adrian sa pagpapabitiw sa kanya sa pwesto. Matagal na rin daw nagkatrabaho sa kanya si Yusek Adrian mula pa noong SC days ni Bersamin. Jiggy. Yung mismong issue ng pagkakadawit ni dating ES Bersamin sa budget insertion, anong tugon niya tungkol rito? Ito, Jiggy, for context, sabi ni dating DPWH Undersecretary Bernardo kasi tinanong niya si dating Executive Secretary Bersamin kung paano marirelease itong 52 billion pesos na kickback. Ang sagot daw ni Bersamin sa kanya, we will take care of it. Diretsahang yang itinanggi ni dating ES Bersamin at nagulat daw siya sa aligasyon. Sabi niya, triple hearsay yan. Wala raw siyang alam na iniimbestigahan siya rin ng ICI kung meron lalantad daw siya. Grabe yung mga pangyayari, no? Malupit yung pangyayari, mga kababayan. Ito po ay, sa tingin ko talaga, ito kawawa eh. Sabi ko, sa tingin ko lang ito yung galawan ng mga bangag. Oo. Bakit galawan ng bangag? Ang galawan ng... meron ba kayong kaibigang bangag? Meron kayong kaibigang lulong? Yung mga may kaibigang lulong, alam niyo yung sinasabi ko. Ang kaibigan yung lulong, TH yan. Di ba? Tamang hinala yan. Hindi lang tamang hinala, mga kababayan. Ang mga lulong po, tamang hinala, wala na sa hulog. Yung basta lang makabanat. Basta lang makadiskarte ng kung ano-ano. Sablay baga, ika nga. Kung ano-ano na lang ang ginagawa. Kasi nga, tamang lulong eh. Lulong talaga eh.
Yung nangyari dito kay Bersamin, ano ito eh? Para bagang diskarte ito ng mga taong bangag. Yung parang, siguro, maganda siguro si Baki natin ito. Para ano? Yung bang gano'n na parang hindi nila iniisip, tao rin yan. Hindi nila iniisip na kaibigan nila yan. Hindi nila iniisip na pinagtanggol tayo nito, tinayuan tayo nito. Hindi nila iniisip yung benefit nung reputasyon ng tao na ito ay masisira sa pamilya nila. Hindi nila inisip na malaki natutulong nito kasi ito ay isang pinipitagang dating justice. Di ba? Hindi nila naisip yan. Basta sa kanila, andiyan ba yung ano natin, yung Coca-Cola natin? Oh. Oh, dito. Oh, tanggalin na natin. Sige, tanggalin na natin yan. Walang kwenta yan. Para maiba issue. Ganun ang bangang eh. Ganun ang mga lulong eh. Di ba? Kaya nga, alam mo, ang lulong kasi, ano na yan, unreasonable. Yung mga diskarte niya, nonsense na wala nang kwenta. Unreasonable na, bahala na si Batman. Di ba? Ganun eh. Bakit daw na madawit pero wag na raw siyang abalahin. Madali naman daw mapatunayan na wala nga siyang kinalaman sa insertions. Never daw niyang hinawakan ang anumang budget. Pakinggan natin ang kanyang pahayag ukol dito. Kahit na sino ang mag-connect sa akin dyan, ay hindi nyo dapat paniwalaan yan. Saka hindi ko kausap yung mga yan na sinasabing kausap ko, like Mr. Bernardo. I will be able to defend myself very easily. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahigante. Respetuhin ko sila. Alam mo, kuha ko sa inyo, magsalita na kayo. No? Magsalita na po kayo. Tell all ang nalalaman ninyo. Alam ko ano kasi, maaring iniisip nito, pag nagsalita ako, madamay ako. Pwede kasi bilang executive secretary, kung ikaw may alam tapos di ka gumawa ng hakbang noon, baka sisihin ka. Kasi alam ko na kagad ang sasabihin eh. Parang sinasabi ni Auntie Claire, pag nagsalita, halimbawa lang, uunahan ko na si Auntie Claire eh. Alam ko utak yan. Pag sinabi niyang, hindi, may nalalaman ako tungkol dyan sa insertion kasi ganito. Ang sagot kagad ni Auntie Claire, alam ka pala eh, bakit di mo sinabi nun? Ba't ngayon lang? Ganyan ang style nila eh. Di ba? O ba't alam mo pala eh, di mo sinabi nun? Ba't ngayon lang? O, ibig sabihin, naninira ka lang. O, political ka lang. Tapos bilang hahanap sila, hanapan nyo ngayon ang connection niyan sa mga Duterte? Dati sila nagkape. Konektado na kagad kay Duterte. Dati sila nagkape, kaya... Ganyan yan eh. Yung style ni Auntie Claire pang pang tambay. Alam mo yung tambay sa kanto na basta makagawa ng kwento. Yung kwentuang lasing. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 anchor Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Ayun. Mga kapatid, Ayan na nga sinasabi natin.